Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Ito po ang aking bagong YouTube channel, Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Mayroon din po tayong bagong Facebook page, Informador. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Dito, ang maganda dito mga kabunyog, mahaba-haba ang talakayan ko dito. Kaya yung mga nagsasabing, attorney, kapapasok pa lang namin, patapos ka na. Dito, hindi po. Mahaba-haba ang talakayan natin dito. At mga ilang topics ang kino-cover natin dito. Kaya maganda dito. Kung gusto nyong ilang topics ang i-discuss natin, subscribe na po kayo dito sa YouTube channel na ito. Follow na po kayo sa ating Facebook page. Ito na. Ha? Usapan na natin 'to mga kabunyog, mga kabayan. Delikado raw sina Leni at PBBM kaya nag-uusap na daw ito kasi delikado raw sila. Yan ang sabi ni Panelo. Si Salvador Panelo. Ha? Habang nasa dahig sa the Netherlands nung kasagsagan ng hearing kay Duterte sa ICC, tinanong si Panelo kung ano ang reaksyon niya na nagmeeting, nagkaroon ng meeting sila PBBM at saka si Leni Robredo. Dalawang beses. Una, pumunta si PBBM sa Naga City. Tungkol doon sa Oplan kontra baha at nagbigay ng 500 million na halaga ng proyekto para sa Naga City doon sa renovation ng JCM Robredo Coliseum. Katapos nun, nagkita na naman uli si Leni Robredo at si PBBM sa Malacanang. Mga ilang araw lang yon matapos yung pagbisita ni PBBM sa Naga City, si Leni Robredo naman ang pumunta ng Malacanang para naman doon sa isang event na kung saan imbitado ang mga local government officials. Pumunta si Leni Robredo doon at naging mainit na naman ang pagsalubong kay Leni Robredo doon sa Malacanang kasama ang iba pang mga mayors, governors at local officials. Kaya tinanong si Panelo, o siyempre si Panelo Duterte yan. Anong masasabi niya na parang may mabubuong alyansa ang kampo ni Leni Robredo at ni PBBM at nagiging mainitan ang kanilang pagkikita, ang mga meetings. Parang ano ito, indikasyon na posibleng magsanib puwersa ang puwersa ni Leni Robredo at saka ni PBBM para matalo si Sara Duterte. Ang reaksyon ni Panelo, delikado raw kasi ang lagay ni Leni at ni Marcos, ni PBBM. Sabi ni Panelo, delikado sila kasing matalo ni Sara. Wow, yabang ni Panelo. Kaya kailangan talaga nilang magsanib puwersa sila. Mayabang tong si Panelo. Delikado raw. Si PBBM daw, kailangan talagang makipagsanib puwersa yan si Marcos kasi pabagsak na daw ang administrasyon ni Marcos eh. Sabi ni Panelo. Ano na daw, bilang na ang araw, yun ang ginamit niyang term. Yung days daw ng administrasyon ni Marcos ay numbered na. Lalo pa daw dito sa nilabas na itong 18 na ex-Marines. Yung 18 na ex-Marines na ito, sa detalyadoan niya, sabi ni Panelo, ang mga inibinunyag nitong mga 18 na ex-Marines. Kaya wala na niya yan si Marcos. Paano na yan? Bagsak na yan, numbered na o bilang na ang mga araw niyan. Kaya makikipagsanib puwersa sa anya ito sa kampo ni Leni Robredo kasi delikado na nga ang Marcos. So, dahil kahit naman si Leni Robredo anya, hindi naman mananalo kung hindi magsasanib kay Marcos. Kaya sabi ni Panelo, talagang kailangan nilang magsanib puwersa kasi delikado sila pareho. Sobrang yabang nito ni Panelo. Saka yung sinasabi niyang pabagsak na ang administrasyon ni Marcos, numbered na ang mga araw, bilang na. Maraming beses na nilang sinasabi yan, wala namang nangyayari. Nananawagan sila ng kudeta, wala namang sumusuporta. Withdrawal of military support, wala rin. People power, wala rin. Lalo naman sa impeachment kay Marcos, wala namang nangyayari. Pagpaparesign kay Marcos, hindi naman magre-resign yan. Kaya, ewan ko kung anong pinagmumulan ng sinasabi ni Panelo na
numbered na o bilang na ang araw ng administrasyon ni Marcos, pabagsak na ito. Ganun din ang sinasabi ni Chavit Singson, pero wala yun. Nangangarap ng gising ang mga ito. Hmm? Pero yung sinasabi na yan ni Panelo na delikado raw kasi sina Leni at PBBM, kaya nagsasanib pwersa na ito, eh, ang totoo, kinakabahan na sila Panelo. Kasi ayaw nilang mangyari yan na magsanib pwersa sila Leni Robredo at si PBBM. Ayaw yan ng kampo ni Sara. Hmm? Masasayang yung lahat ng kanilang pag-asa. Ang pag-asa na lang nila sa 2028 si Sara Duterte. Tapos kung magsasanib pwersa ang lahat ng pwersang anti-Duterte, ay wala, mauunsyami. Sino, ano yon? Lalo na pag natuloy itong impeachment ni Sara at saka natanggal siya sa pagka-vice president at hindi na siya pwedeng tumakbo, perpetual disqualification from holding any public office, wala na. Ano pang mangyayari kay Sara niyan? Wala na silang pag-asa sa 2028. Kaya sa totoo, ang delikado, kayo, Panelo. Kasi ang mga iba-ibang pwersa na anti-Duterte nag-uusap-usap ngayon para magkaisa. Hindi lang naman yan si Leni, hindi lang naman yan si Marcos. Lahat ng mga pwersang anti-Duterte ay nagkakaisa na dapat magsanib-sanib pwersa. Kaya kayo ang delikado, yung pwersa ninyo ng Duterte kasi ang inaakala ninyo parang sure win na kayo sa 2028. Hindi. Mas matibay ang determinasyon ng iba't ibang pwersang anti-Duterte na magsanib-sanib pwersa. Hindi lang yan si Leni, hindi lang yan si Marcos. Marami pang pwersa. Kaya yung paniniwala ninyo, Panelo, na malakas kayo sa 28, wala yan. Wala yan. Pag na-impeach pa si Sara at nag-ano ng perpetual disqualification from holding public office, lalong wala na. Sinong papatakbuhin? Si Bungo? Si Bungo may problema rin sa ICC. Sinong patatakbuhin? Si Baste? Si Pulong? Wala. Wala yan. Kaya ang delikado ang lagay na hindi kayo mananalo sa 28, yung kampo ng Duterte. Yun. Kasi ang totoo, natataranta sila dito sa posibilidad na magsanib-sanib pwersa. Ano yan? Lahat ng pwersang anti-Duterte magsasanib-sanib pwersa yan. Hindi nila matatalo yan. Kahit sinasabi nilang malakas si Sara Duterte, wala yan. Ang nagkakaisang pwersang anti-Duterte, hindi lang naman yan si Lene at si Marcos, yan ang malakas. Yan ang malakas. Kaya delikado ang pangarap o pag-asa ng mga Duterte o ng pro-Duterte. Kasi umaasa sila ng malaki na si Sara ang pambato nila sa 2028. Ang problema nga mai-impeach eh. Kahit pa hindi ma-impeach, makatakbo pa si Sara, magkakaisa ang iba't ibang pwersang anti-Duterte. Sigurado yan. Kaya delikado ang kampo ng Duterte. Huwag nilang tingnan na ang delikado yung mga anti-Duterte. Hindi. Ang Duterte ang problemado. Ito, pag-usapan natin itong mga bilyar. Mga kabunyog, mga kababayan, naglabas na ng subpina ang Department of Justice. Subpina. Hindi simpleng anumang papel, subpina. Ibig sabihin hindi nila pwedeng baliwalain, obligado nilang sagutin. Subpina yan. Binibigyan sila ng 10 days para mag-submit ng counter affidavit nila. Sinong sila? Lahat halos ng pamilya Bilyar. Silang buong pamilya. Si Manny Villar, Cynthia Villar, Mark Villar, si Camille Villar, Paulo Villar. Lahat sila. Ayon sa Department of Justice, nagpadala na ng subpina dito sa mga Villar. Isa-isa sila. Manny Villar, Cynthia Villar, Mark Villar, Camille Villar, Paulo Villar. Bakit? Anong kaso? May kaugnayan ito sa kaso ng insiders trading, manipulation ng stocks, at saka anong tawag doon? Yung dinaya, yung pag-declare, misdeclaration ng valuation ng mga nila, ng mga assets. Kasi ang nangyari, in-overvalue yung halaga ng kanilang mga real estate assets
dinukturan, inovervalue, binumbahan, sobrang pinalaki ang value ng kanilang mga real estate assets, edi siyempre kawawa ang publiko diyan. Kasi bumili sila ng napakamahal na mga lupa o real estate properties galing dito sa mga bilyar, sa mga kumpanya ng bilyar. Yung pala, hindi naman yan yung totoong value, overvalued. Oh, kaya kinakasuhan sila ngayon ah, ano na yan, yung kaso na yan na ano, binumbahan yung mga overvaluation ng mga assets, bawal yan. Kaya ang nagkaso actually sa kanila, Securities and Exchange Commission. Criminal case ang kinaso. Aside pa dyan, insiders trading. Ito yatang si Camille Villar insiders trading. Bumili ng assets sa korporasyon nila, tapos mayroong nagtimbre sa kanila ng ganito, ganyan. Insiders trading. Minanip, kumbaga, may kasabwat sa loob. Hindi pwede yun, bawal yun. Insiders trading, bawal na bawal yan sa ating corporation code. At kapag nag-involve ka sa insiders trading, criminal case yan. Kaya itong mga criminal cases na ito, na kinakaharap ng pamilya Villar, binibigyan na sila ngayon ng subpina na mag-submit na sila ng kanilang counter affidavits. Ang kaso ay nasa DOJ na, ang nagsampa ng kaso ay Securities and Exchange Commission. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, seryoso ito. Kaya ano, ah, nung una, ang sabi wala namang mangyayari diyan, pero ayan na. Ano na yan, subpina na yan eh. Ibig sabihin pinapasubmit na sila ng counter affidavits nila. Within 10 days dapat mag-submit sila ng counter affidavits nila. Kumbaga anong sagot nila? Anong depensa nila doon? Kapag nakita ng DOJ na mahina ang mga depensa nila, may matibay na ebidensya sa kanila na nag-commit nga sila ng insiders trading, pandaraya sa valuation ng kanilang mga assets. Kapag napatunayan niya na may matibay na ebidensya, probable cause, at may prima facie evidence, reasonable certainty of conviction, sasampahan sila ng kaso. Patong-patong na kaso ang isasampa sa kanila at kasong kriminal yan. Kaya ito mga kabunyog, kasi ito, dapat din talaga silang pagpaliwanagin dyan. Ibig sabihin, dinaya yung publiko. Kumbaga, napakamahal nung value ng mga properties nila, binili ng mahal ng ng publiko, yung pala overvalued. Binumbahan pala ng halaga. Hindi naman yun yung totoong value ng properties nila. May sabwatan ang nangyari. At yung insiders trading, rin yun, bawal din yun sa corporation code. Magbibili ka ng stocks, bumili sila ng stocks. Ito yatang sila Camille Villar. Mayroong sabwat sa loob eh. Kaya insiders trading, tinimbrihan sila. Hindi pwede yun. Bawal yun. Publicly listed yata ang mga corporations nila eh. Tapos ganun. Anyway, pandaraya ito sa publiko. Lahat ng kaso na yan, pandaraya sa publiko. Ito nga, mga politiko pa naman sila. Mga politiko, tapos nandadaya sila sa publiko. Di ba? Napaka yan, mga kabunyog, napaka naman ng na yan, mga bilyar. Sangkot sila sa ganyan. Panluloko sa publiko. Mga kaso na yun, panluloko sa publiko yun. So anyway, abangan natin kung anong mangyayari dyan. Mga kabunyog, itong tungkol sa itong tungkol sa itong tungkol dito sa kay Sara Duterte, mga kabunyog, mga kababayan, nakakahiya ito. Balita sa Washington Post, balita sa Washington Post sa ito US. Ang pagkakabalita doon, ang title ganito:
Sara Duterte, daughter of jailed pro-China leader, announces presidential run in the Philippines. Imagine niyo yung ganyan. Binalita, binalita yung binalita yung pag-announce ni Sara Duterte na tatakbo siyang presidente. Okay, ibig sabihin malaking balita naman talaga siya. Balita siya sa ibang bansa. Ah. Ngayon, ang problema yung pagkakabalita. Ang pagkakabalita sa Washington Post, ang title, Sara Duterte, daughter of jailed pro-China leader, announces presidential run in the Philippines. Eh di ba nga nakakahiya nun? Negative ito kay Sara. Talagang alam sa buong mundo, sa Amerika at sa ibang bahagi ng mundo, alam na si Duterte ay pro-China na leader ng Pilipinas. Pro-China, nakakulong. O kaya, ang description kay Duterte, jailed pro-China leader. Si Sara Duterte naman, daughter of jailed pro-China leader. O, nakakahiya, no? Talagang ang linaw ng sa kanila, ang linaw ng marka sa kanila, pro-China. Jailed, nakakulong. O, hindi na sinabi siyempre ICC, hahaba pa yan. Pero, ibig sabihin, kahit Washington Post, ano yan, anong tawag dyan? Respetado yan na dyaryo. Washington Post sa Amerika, sa United States. Tapos ngayon, ang pagkakatawag kay Sara Duterte, daughter of jailed pro-China leader. Binalita nga naman sa US, sa Washington Post, laman ng kanilang balita na si Sara Duterte ay tatakbong presidente, nag-announce na. Pero ang pagkakadescribe sa kanya, daughter of jailed pro-China leader, ang pangit. Paano pa ngayon nila madidinay yan, nila Sara Duterte? Paano pa madidinay ng kampo ni Sara Duterte na sila hindi pro-China? Kilalang kilala sila. Yung Duterte, si Tatay Digong nila. Saka sila mismo, mga Duterte, pati yung mga kaalyado nilang politiko, kilalang pro-China. Kaya pagbalita doon sa Washington Post, daughter of jailed pro-China leader, kakahiya. Nakakahiyang tawaging pro-China eh. Dahil mayroon tayong problema sa China. Kinakamkam ang teritoryo natin sa West Philippines. Tapos, yung ang tawag kay Duterte, pro-China. Jailed pro-China leader. Tapos ang tawag kay Sara, daughter of jailed pro-China leader. Nakakahiya. Sana makita ito ng ating mga kababayan, yung kahihiyan na yan. Kaya yung mga pro-Duterte, hindi na sila nahihiya na ganyan. Kilalang kilala sa buong mundo na pag sinabi mong Duterte ay pro-China, di ba nakakahiya? Kaya, ewan ko dito sa mga DDS, paano nila nasisikmura yung ganyan, na kilala sa buong mundo ang Duterte na pro-China. At si Sara naman ay kilala ring daughter of jailed pro-China leader. And yet, deny sila niyan. Hindi naman daw sila pro-China. Pro-Philippines daw sila. Pero sa ibang bansa, kilala sila na pro-China. Kaya hindi na sila makakatanggi niyan. Hindi na sila makakatanggi niyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kakahiya ito. Sana magising na ang ating mga kababayan na sila Sara Duterte at ang pamilya Duterte ay pro-China. Alam yan sa buong mundo. Yan nga balita. Kaya lang marami pang nabubudol sa Pilipinas. Marami pang napapaniwala na ang mga Duterte ay hindi naman daw Anyway, mga kabunyog, yan po ang ating talakayan. Magandang araw sa inyo lahat.